Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Meron pong tao o mga tao dito sa loob ng bahay ni Amo ngayon dahil meron silang aayusin na linya ng aircon dahil yung aircon ni Amo ay hindi ganun kalamig. Kaya ito sila ngayon nagtatakip ng mga painting at mga figurines dahil nga inutusan nila ako na tanggalin ko daw yung mga painting na nakasabit at saka yung mga figurines. Sabi ko, sa mga figurines na yan, hindi nyo yan pwedeng ipatanggal sa akin dahil yung iba nakafix yan dyan sa wall at yung iba naman ay pwede naman tanggalin pero talaga normally ang ginagawa po. Nagtatrabaho, sabi ko, tinatakpan lang yan dyan ng plastic dahil magrarambol yan pag tinatanggal ko yan dahil naka-arrange yan ng amo dyan. So, paano na kung hindi ko alam paano ibalik? So, ayan. Kaya medyo naasar sila sa akin, tinakpan nila and then nagmumurmur sila dahil nga daw mataray daw ako, hindi ko daw sinunod yung gusto nila. Aba, hindi ko nga naman talaga sundin. Unang-una, lalo na yung painting na malaki, mabigat. Pwede yan, pwedeng ibaba ang painting. Sinong nakaraan ginawa nila, binaba talaga yung malaking painting pero madami silang nagbuhat. Eh what if, pag natapos sila at iwanan lang nila kami at hindi maibalik yung painting. So paano namin yan, ikabit ulit dyan sa wall? So, andyan kami. Bantay kami dyan sa kanila. Pinakobiran talaga namin ng plastic at nandyan kami nagbantay. Minsan medyo asar silang tumingin sa amin dahil nga nakatutok yung kamera. Abay sabi ko, kailangan talagang videohan dahil nga para mai-update namin si Amo dahil nga nung time na pagkaganito kasi na ipapaayos ang mga aircon. Of course, ayaw ng Amo namin matulog dito sa bahay. Ba naman, matulog ka dito na walang aircon, iwan ko na lang kung paano ka. Dahil nangyari talaga ito sa amin, 3 days at 2 nights na wala kaming aircon, as in off talaga yung buong aircon. Ngayon, ang sabi ng anak ni Amo, pumunta ka doon kayo matulog dalawa sa bahay namin para daw nga makatulog kami sa gabi kasi nga walang aircon. So sinabi ko sa kanya, okay lang sir, buksan na lang namin yung mga bintana. Pero talagang ganun pa man, kahit buksan mo yung bintana, hindi talaga enough yung lamig. Kasi nga, summer talaga ngayon. Okay lang sana kung ginawa nila winter dahil nga malamig. Summer. At saka buti na lang, nung time na wala kaming aircon sa gabi, medyo umulan-ulan ang panahon, medyo malamig ng konti, pero ganun pa man, mainit pa rin talaga. So, ayan na. Nabuksan na nila yung pinakakisami. At makikita na nila dyan ng mga tao kung alin ang may sira na linya. So, ayan yung, dyan yung may nakakover dyan ng gray. Yan ang kanilang, inayos. Nandyan sila nakahanap ng may something wrong down sa linya na yan. So, inayos nila. Yung mga taong nagtanggal ng kisami, wala na. Dahil ibang contractor naman yun sila. At iba na naman ngayon ang mag-aayos ng linya ng aircon. Babalik lang yung mga tao na yun pagka natapos ng trabaho ng aircon. So ito, kinabukasan na, magtatanghali na, wala pa rin sila. Ayan. So dumating sila, ayan, cover na naman sila sa sahig dahil mayroon silang inilagay dyan na gas ba yan o kung ano yan. Dahil itong tao may pinutol dyan sa loob at mayroon siyang winilding, kung ano yun, ayan, dala yung gamit nila. Pagkatapos nila yung ginawa, alis na naman yan sila dahil ibinalik yung mga kisame, iba na namang mga kontraktor yon. So, yan lang ang trabaho nito, mga nasa aircon. Yan ang trabaho nila. Di po ba, consumption yun talaga ang ayaw ko pag mayroong mga i-repair dito sa loob ng kabahayan. Magulo, madalikabok, yan. Hindi po ba? And then, pagkatapos nila yan, na i-repair dyan, merong pinutol at winilding, nilagyan nila ng gauge bang tawag dyan, para meron silang isinulat dyan na merong testing siguro yan, kasi iniwan nila yan overnight. So, siyempre, di ko alam kung paano basahin yan, kung ano yung tinitesting nila dyan. Kinabukasan, pagbalik nila, ayun, since siguro, okay na yung ginawa nila, nagdala ng oxygen ba yan or kung ano yan, dyan backdoor namin at nandoon pasok sa kusina, sa sitting room hanggang doon dyan sa hallway. At nagdagdag sila dyan ng hangin. So, ayan, nagkarga daw sila ng hangin or di ko maintindihan talaga. Basta, di ko maintindihan. And pagkatapos sa ginawa nila, pinasingaw nila. At nung nakita nyo yung mga plastic na nilagay dyan ay lumilipad. So, nainis na naman ako. Sabi ko, useless yung trabaho ninyo. Dahil lumipad yung plastic, yung alikabok nandyan na,
pumasok na naman yan dyan ng mga alikabok. O diba, asar na naman si ako. So ayan. So, dito, tapos na nilang nagawa, ayun, meron ng yung itim sa next nung kasunod nung gray, may itim. Yun, tapos na naibalot na niya ng maigi at umalis na naman sila. Panibago na naman ang umakyat para sa pagbalik ng Kisame. At, ayan, finally, okay na. So, matagal nila natapos. Yun na nga, umabot kami ng 3 days at 2 nights na wala kaming aircon. And bumalik na naman yung mga tao para sa pag-ayos ng Kisame. At yun nga lang, yung mga tao pagkatapos nilang ginawa yung linya ng aircon, tinanggal nila yung plastic. So dito nagngaw-ngaw na naman kami dalawa ng kasama ko dahil gusto namin patakpan uli yun dahil siyempre magpipintura sila. Pag hindi nila yung takpan, edi pag natalsikan yung mga figurines dyan at saka yung painting dyan, aba, kami na naman ngayon ang yari ni Amo. So, ayun, pinaglalaban talaga namin ang kasama ko yan na kailangan takpan yung mga figurines. Andyan yung kasama ko, nahagip ng konti. Kailangan lagyan ng takip. Matigas pa talaga yung mga bungo nila. Uy, talagang sige, sabi nila na nga daw, mamaya na daw dahil nga sila ay magsisil pa lang sa mga sa tinanggal. Saka na daw sila mag-cover kung matapos na silang maglagay ng silikon. Pero yun na nga, sa ingay namin dalawa ng kasama ko. Especially talaga yung kasama ko dahil magaling mag-Chinese yan. So, hindi talaga nila pwedeng hindi sundin dahil nga maingay yung kasama ko. China-Chinese ba naman sila dahil magaling mag-Chinese yung kasama ko. So, ending, kinubira nila talaga uli yan ng plastic. Ayan. So, sige, silikon siya dyan. At ay itong kalat nila at saka ang kinainis ko pa nga dahil hindi nila kinover talaga yung buong sahig. Diba? Hindi nila talaga kinover yung buong sahig. Samantalang inuutosan namin na lagyan mo ng cover yung sahig, mga matigas talaga yung mga bungo, amayawan. Ayan, so, titigil ba bunganga namin kung hindi nila yan takpan? Tinakpan nila na ulit ng plastic. Dahil kasi siyempre magpipintura, mahuhulugan talaga, matatalsikan ng pintura, yung kalaking problema niyan. Yung kayang malaking painting dyan, color yellow yun. Kung mahulugan ng white na pintura, hindi laking problema. Ayan, so sumunod sila. And then, sa bandang dulo dyan, nakakatawa dahil yung kasama ko sa trabaho, magaling mag-Chinese yan. Tapos na daw yung trabaho nila. Di ngayon si Turo yung kasama ko. Sabi ng kasama ko, yun, ang trabaho mo hindi pa tapos, hindi pa magandang pagkagawa. Wala, sige, Turo yung kasama ko hanggang naasar yung tao. Dahil ayaw na nilang i-coat pa uli, dahil tapos na daw sila. Pero natalo talaga sila nung kasama ko. Ayan, so patapos na rin po pala ako at patapos na rin ang trabaho nila. Ayan, so natalo sila ng kasama ko. Okay, so hanggang dito na lang po at sa Wednesday ipapakita ko po sa inyo kung paano nakipagtalo yung kasama ko sa mga workers na ito. Bye-bye! Marami po salamat!